ko, sasabihin niyo, ang nagkamali ay hindi ko ito. Isang larong masigla kung bigkasin ang bawat salita ng kanta. Mga palad na kay bagsik kung magtama sa kamay ng ating kalaro. Madudungis, amoy pawis, ngunit napakasaya. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Isang larong laganap lalo na sa mga batang 90s at di maitatangging kabisado rin maski ng Generation Z. Hindi kumpleto ang childhood mo kung hindi mo man lamang nalaro o napakinggan ito. Ngunit alam mo ba ang malagim na istorya sa likod ng kantang ito? Para sa episode na ito ay aking ibabahagi ang nakakahindik na katotohanan sa likod ng larong ito. Ngunit bago tayo magtungo at mawili sa buong storya, nakapag-subscribe ka na ba rito sa Night Shift Stories? Kung hindi pa, huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell at kung sakaling magustuhan ng video na ito, maaari mong i-like at i-share sa mga kaibigan mo. Disclaimer lang po, ito ay hindi orihinal na kwento o konsepto. Ito ay revision. Nakuha ang inspirasyon sa mga kwento at thread na nagkalat na o naglipa na sa Facebook at Twitter. May iba't ibang bersyon ang kwentong ito mula sa iba't ibang tao at ito naman ang sarili kong atake sa kwento. Halina't pakinggan nyo. Mayroong isang pamilya. May nanay, may tatay, ate, kuya at bunso. Si nanay ay napaka-strikto. Palaging mainit ang ulo, palaging nagagalit, naiirita, bumubulyaw kasi hindi na naman sapat ang perang kanyang ipinansusugal kasama ang kanyang mga kaibigan. Si tatay naman ay lunod sa bisyo, gabi na ito kung umuwi sa bahay. Sobra-sobra kung kumonsumo ng alak sa katawan. Minsan pa nga ay nagdodroga ito. At kapag maabutan ka pa niyang gising sa kanyang pag-uwi, malas mo sapagkat makakatikim ka ng masasakit na palo. Si ate naman ay laging nasa galaan. Ginagabi rin palagi kung umuwi. Minsan naman ay halos umagahin sa kakalakwatsa. Kapag nasa bahay naman ay wala itong inatupag kung hindi ang humarap sa salamin at maglagay ng makeup, ng lipstick at kung ano-ano pang pampaganda. Laging inaasa nito sa bunso ang mga gawaing bahay na dapat ay para sa kanya. Si kuya naman ay puro pagbubulakbo lamang ang alam. At kapag wala nang magawa at nabuburyo na, ayon, si bunso ang pinagtitripan. Walang pangarap sa buhay at walang pakialam sa gawaing bahay. Si bunso ang parating kawawa. Siya ang naglalaba, naglilinis, nagluluto. Siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa bahay. Di niya magawang makapagsumbong dahil isa siyang pipe. Oo, nakakalungkot isipin pero pinanganak si bunso na di nakakapagsalita. Hindi alam ng nanay nila ang nangyayari sa bahay dahil lagi na lamang si bunso ang tinuturo ng kanyang ate at kuya. Lagi siyang pinapahamak ng mga ito. Si bunso ay isang babae. Kapag umuuwi ang tatay nila, kapag ito ay lasing, lagi niyang naaabutan ang bunso na naghuhugas ng pinggan. Dahil nga nasobrahan sa alak at wala sa katinoan ang tatay, ay lagi nitong binubugbog si bunso. Walang nakakaalam kasi nga hindi makapagsumbong si bunso sa kanyang ina. Si nanay naman, akala niya, kaya nagkakapasa si bunso sa iba't ibang parte ng katawan ay dahil nga sa puro laro at kakulitan ang inaatupag nito. Kaya naman palagi niya itong kinukulong sa cabinet upang magtanda. Ang kanyang ate at kuya ang may pakana nito. Binabaliktad nila ang kanilang bunsong kapatid. Kesyo raw si bunso ay tamad at hindi mautusan sa gawaing bahay. Puro lang daw laro ang ginagawa ng bunso kapag wala ang kanilang mga magulang. Isang araw, wala ang tatay, nanay at si ate. Silang dalawa lamang ng kanyang kuya ang naiwan sa bahay. Katakot-takot ang nangyari. Inaya siya ng kanyang kuya sa kama at walang awa itong ginahasa. Pinasukan din ito ng kung ano-anong bagay sa sensitibong parte na siyang ikinasira ng kanyang pagkababae. Iyak ng iyak si bunso. Pagkatapos magparaos ng kuya ay lumabas ito ng kwarto na tila walang nangyari. Iyak lamang ng iyak si bunso habang nasa kanyang kwarto. Nang sumapit ang gabi, dahil sa natalo ang tatay niya sa sugal,
Umuwi ulit ito ng lasing at wala sa maayos na pag-iisip. Pumasok ito sa loob ng kwarto ni Bunso at pinalo niya ito ng pinalo. Siya raw kasi ang nagdadala ng malas sa buhay nila. Isang malas daw ang magkaroon ng anak na Pipe. Ang buong akala noon ni Bunso nang pumasok ang kanyang ama sa kwarto ay may dala itong pasalubong para sa kanya pero hindi pala. Nang lumabas na ng kwarto ang kanyang ama ay iyak lamang siya ng iyak dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang kuya pati na ng kanyang ama. Isang malalim na gabi habang namamaga at masakit ang katawan. Nakapag-isip-isip si Bunso. Buo na ang kanyang desisyon. Naisip niyang magpakamatay na lamang dahil kahit anong gawin niya ay walang nagpapahalaga sa kanya. Hindi siya itinuturing bilang pamilya. Wala siyang maramdamang kahit nakatiting na pagmamahal mula sa kanila. Ni hindi man lang makita ang kanyang kabutihang ginagawa sa loob ng bahay. Wala siyang kakampi sa mundong ito. Nakakatakot man, ngunit buo na ang desisyon nito. Ngayong gabi ay kikitili ni Bunso ang sarili niyang buhay. Pero bago iyon, ay nagsulat muna siya ng tula. Isang tula na kalaunan ay naging larong pambata. Naging kanta na patok sa grupo ng manlalaro. Ang akala ng lahat ay isang ordinaryong laro lamang ito. Ngunit may nakatagong kwento sa likod ng tulang sinulat ni Bunso. Nanay, tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin ninyo. Ang magkamali ay pipingutin ko. Naintindihan mo ba ang mensahe ng tula? Ang ibig sabihin daw nito ay sa araw ng kanyang lamay ay gusto niyang humingi ng tinapay at kape mula sa kanyang mga magulang at sa kanyang ate at kuya. Nais niya na kahit sa libing man lang ay bigyan siya ng oras ng kanyang pamilya. Bigyang halaga. Pakitaan ng malasakit sa mga oras na iyon dahil kung hindi ay isasama niya ito sa hukay. Ilang oras pa ay tuluyan na nga itong nagpakamatay. Sa pagsapit ng umaga ay bumungad na nga ang nakalambiting katawan ni Bunso, patay na at malamig. Ang tula naman na kanyang isinulat ay nabasa nga ng kanyang pamilya. Ngunit imbis na matakot, magambala, o maiyak ang kanyang pamilya dahil sa nabasang sulat ay binaliwala lamang ito. Bumuntong hininga at nagpasalamat pa dahil tuluyan nang nawala ng pabigat at malas sa kanilang pamilya. Ipinalibing nila si Bunso ng mabilisan. Niwala man lamang silang pighati o lungkot na naramdaman. Patunay na hindi talaga siya mahal ng kanyang pamilya. Ang magkamali ay pipingutin ko. Ito ang panghuling linya ng tula. Ayon sa nakararami, ito raw ay isang pahiwatig na ang ibig sabihin ay sa oras na hindi sundin o bigyang pansin ang kanyang kahilingan, ay may mangyayaring masama sa kanila. Tama ang hula mo. Hindi sinunod ng sino man sa kanyang pamilya ang nakasaad sa tula ng kanyang liham, ni hindi man lang binigyang pansin ang kanyang munting pakiusap na kahit sana sa huling nalalabing oras ng kanyang lamay ay paglaanan siya ng oras, alaya ng pagkain, ng malasakit, ngunit wala. Hindi nila ito sinunod at isinawalang bahala. Kaya naman sa mga sumunod na araw ay isa-isang namatay ang kanyang pamilya. Nanay, tatay, ate at kuya. Isa-isang natagpuan ang kanilang mga labi. Hindi maipaliwanag ang klase ng kanilang pagkamatay. Walang eksplanasyon, walang suspect, at walang witness. Walang nagtatanong, wala ring nagtataka. Tila wala rin ni isa sa kanilang lugar ang gustong magmalasakit sa pamilya. Lahat ay tikom ang bibig. Basta't natagpuan na lamang ang nanay sa labas, wala ng buhay, ngunit namamaga ang leeg. Sa bandang lalamunan at punong-puno ng perang barya ang bunganga, malamig na ang bangkay. Ang tatay ay natagpuang patay sa likod ng kanilang bahay. Bumubula ang bibig. Namatay daw ito dahil nasobrahan sa alak at droga ang katawan. Ang malala pa ay punong-puno ang kanyang katawan ng pasa. Tila ba may pumalo at bumugbog sa tatay dahil sa sinapit ng katawan nito. Ang ate naman ay naabutang hubot-hubad. Ang kanyang katawan ay nakitang nakahandusay sa talahiban.
Ngunit ang mukha nito ay punong-puno ng makapal na kolorete sa mukha na halos di na makilala ang mukha. Nagkalat ang lipstick sa iba't ibang parte ng katawan. Ganoon din, malamig na ang bangkay. Panghuli ay ang kuya. Matigas at malamig na ang bangkay. Dilat ang mga mata. Nakarehistro ang matinding kilabot at pagkatakot. Nababalot ng dugo ang kanyang pang-ibabang kasuotan. Nang tingnan ng maigi ang katawan, laking gulat ng lahat dahil wala na itong ari. Duguan ang kanyang sensitibong bahagi. Tila ba't tinaga at tinanggalan ito ng pagkalalaki. Mukhang napakalaki ng galit ng may gawa nito sa pamilyang ito. Ngunit ang pinakamatindi sa lahat na ikatitindig ng balahibo mo ay ang pagkadiskubre na lahat sila ay putol ang dila. Animoy, hinablot ang mga dila nila upang hindi makasigaw ng saklolo. Ayon sa mga nakatira sa lugar na iyon, ay may hatid na sumpa ang kantang iyon kaya sila'y naghabilin ng sapat na pag-iingat sa mga maglalaro nito. At dito nagtatapos ang malagim na kwento sa likod ng larong kinagigiliwan ng mga bata. Salamat sa pakikinig mga ka-night shift. Hanggang sa muli.